Muli po, magandang hapon. Ako po si Eli Saludar. Sekretary, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programang Iparas kay Paras. At paglinawin po ang maestro, bumabati na isang magandang hapon sa inyong lahat. Ito, issue na naman ang bigas. Yung 20 pesos na bigas ni BBM na noong panahon ng kampanya ay yan na ipangako, Secretary. Ito, inulit na naman. May nagtanong sa kanya at ito, pakinggan natin yung pambobola na naman muli nitong Makoy Jr. Tingnan natin. Ko lang po sana, yung you have mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable ko, yesterday, if not sooner. Lahat yan, ASAP. I don't know. We'll see. We'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather eh. Kaya hindi mo matiyak kung ano yung magiging production, ano yung magiging supply. Oo. So, tignan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Minamalas daw tayo sa weather. Napakasinungaling nito talaga. Paano ka mamalasin sa weather? Puro imported yung bigas mo. Hindi mo naman pinoproduce dito sa bansa. In fact, mga kababayan, kamakailan lang pinakita natin doon sa survey, international survey, we are the biggest importer of rice. In the world. In the world. Number 1, Philippines, 3,500 metric tons. Number 2, China. Number 3, India. Tapos, Indonesia. Tapos, ngayon, bakit hindi mo na lang prangkahan ang taong bayan? Bakit mo pa bubudulin muli na hindi mo talaga mabigay ang 20 pesos dahil ginagamit mo lang yan para magoyo mo ang taong bayan during the campaign. At naniwala dahil kasama mo si Sara Duterte na ang taas ng kredibilidad, kumampanya kasama mo, naniwala ang tao na matino na ang mga Marcos ngayon at mapapatupad ang maayos na pamamalakad ng gobyerno. Pero ito, tatanungin ka uli, sabihin mo, parating na yung panahon na yan. Paano parating? Tapos bubulahin mo pa dahil sa weather. Bakit mo pagsisinungalingan parati ang mga taong bayan, Mr. Marcos? Nakakahiya naman yon, sir. Tingnan mo itong sinasabi ni Baste Duterte tungkol sa'yo. Ito, pakinggan mo. Kak, di mo nagtag-20 nga bugas. Gilaliman ka, nga moingon kay tag-20 lang, kay nagtuo ka, nga kung dili, okay ra. Pero ang mga gutom, ang mga taga-bukit, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat, si man-ina. Kabulo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Ibakak di mo ng tag-20 nga bugas. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam, tawag ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ingani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, may mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mang bugas karo, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang.
Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra, pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat man ina. Gisayunan gyud mo ani, kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom karon timan makagaba na. Galing sa isang mayor na tinitingala ngayon ng karami-raming mga taong bayan. Tinatawag ka na scammer, Marcos. Ginagamit mo sa kampanya mo at niloloko mo ang taong bayan na 20 pesos. Sinasabi ni Baste, hindi ka kasi naapektuhan kasi mayaman ka, anak ka ng mayaman. Pero para sa mga mahihirap na ang presyo ngayon ay 50, 60, 70 pesos na, ang diferensya na 30 pesos sa gikan sa 20 hangtod 50 o 60, 40 pesos. Dako kayo. Sabi niya, napakalaki na halaga yan sa mga ating mga kababayan na mahirap. Pero ini-easy mo lang. At ngayon na naman uli, binubudol mo na naman uli ang taong bayan. Tatanungin ka, Sir, kailan mapapatupad? Ay, nagmamadali naman tayo, mapapatupad yan. Tapos bigla mong sisinungaling, dahil nga sa panahon, matsama ang... Bakit? Apektado ba tayo sa panahon? Puro ka importation? Ang dami mong ini-import. Bakit? Naapektuhan ba ang Vietnam sa weather? Naapektuhan ba ang Thailand kung saan mo kinukuha? India, naapektuhan ba sa weather? Ang kanilang pag-ani ng bigas kasi hindi mo naman binag-grow dito yan Galing sa abroad dahil ng mga bigas na yan. Inaangkat lang natin yan lahat. Pero maski inaangkat mo, sa dami-dami ng inaangkat ninyo, saan napunta ang bigas? Bakit hindi bumababa? Dahil sa smuggling. Hindi mo ba sinasabi, Marcos, during your State of the Nation, na magkakaroon na tayo ng ample supply? Pero nasaan? Sinasabi mo, bilang na lang ang araw ng mga smuggler. Tinupad mo ba? Mayroon ka bang smuggler na hinuli at binuljak ng Department of Justice at pinakulong? Sinasabi ni Marlica, yung number 1 smuggler na tinuro ni Congressman Swansing kasi dati siyang Deputy Commissioner of Customs, alam niya yung mga smuggler, yung Michael Ma. Imbis ipahuli mo, Marcos, saan? Inappoint mo pa na special envoy to China. Ano yan? Para mangalap uli ng maraming smuggled goods para sa ating bansa? Nakakahiya yun. Ito pa, may isang post dito. Ito. Anong kabulastugan po ito tungkol sa bigas? Ito. Galing kay Alfred Ang FB post. Ito. 75,000 bags of NFA rice amounting to 93,750,000 were sold to millers and traders at 25 per kilo without prior bidding. NFA Assistant Administration for Operations Engineer Lemuel Pagayunan revealed at Rice Magedon. Yan pinupuslit niyo yung bigas, binibenta ng 25 sa mga millers. Sinong pinapakita nyo? Sinong pinapataba yung mga tiyan? Ginagawa mong butod ang mga millers and traders at the expense of the Filipino people. Pagka tapos ng miller at traders, 25 pesos, pagbenta na yan sa market, kawawa ng mga mahihirap nating mga kababayan. Ito, tingnan mo ito. 100,000. Philippine imports record 100 tons of rice. 100,000 kilos. 100,000 kilos? 100,000 tons of rice. Galing sa utang ang bayan.
Oo. Kaya double book ang tama sa... Yung may-ari ng isda, yung si Chu Laurel, Kiko. yung malaking tiyan. We care about our farmers, pero ilang buwan lang nakaupo. Wala pang report tungkol sa production. Aspect ng rice industry. Sana po, My God. nakikiusap ang mga kababayan natin, Marcos. Huwag mo na, binudol mo na nga sa 20 pesos, tatanungin ka, ini-insist mo pa rin na matutupad mo yan. Bakit hindi ka magsabi na ng totoo? At ilagay mo kung ang presyo ay abot ng 40 pesos, why don't you do something? Make it meet halfway. 60 versus 20 or 40. 40 pesos. Para makakaya ng taong bayan, kaya nila yung 40 pesos. Huwag ka lang magbudol pa sa 20 pesos. Paasahin mo. Tapos sabihin mo sa Kadiwa Center, makakabili ka. O saan galing yung supply niyan? Smuggling na naman yan. Di ba? Paring Eli, anong masasabi niyong dalawa? Kay mga expert kayo dyan. Kung yung binenta ng NFA sa 25, bakit pa hindi diniretso ng NFA sa mga tao? Even at 40, okay. Di ba? Hindi, kasi Miller sila na nagpapamil dapat ang NFA. Pinapamil nyo, mag-allocate kayo ng konting pambayad, baka hindi paabot ng 30 pesos ang bawat kilo. Kung talagang galing ito sa production, binili nyo sa mga farmers. Pero nasaan yan? Imbis na bagsak nyo sa palengke para makakapag-compete doon sa mga unscrupulous. Hindi. Binenta nyo sa traders and millers. Napapatungan na naman yan. Kaya abot ng 70. So, bali ba, ang sinasubsidize nila, yung mga millers and traders, imbis na i-subsidize nila, yung Kasi mayroong ganyan. Ayun. Mayroong ganyan. Sa farmer, wala niyan eh. Mayroong ganyan. So, NFA, hindi pa rin kayo titinag. Hindi pa rin kayo naaawa sa mga taong bayan. Business as usual. Business as usual. Kasi nirevive kayo ngayon na magbabuy and sell. Napakabilis pa sa alas 5. Ito nga, may binabanggit nga na di umano'y may mafia sa loob ng National Food Authority at actually nag-file na sila ng complaint laban dito sa Office of the President laban kay NFA Administrator Roderico Bioco. At ito questionable yung pagbebenta ng bigas sa ilang mga traders. Kung si Marcos, I'll give that first priority and investigate myself personally. Yung tao niya sa NFA, kung totoo yan. No. Diba? But, baka mabulaga tayo. Baka kasama naman ni Butod yan. Ay, sus Maria. At ni Kwan, ni drug addict na kapatid. My God. Napakabalas yata natin Kawawa naman ang bansa talaga. Wala nang pahinga sa kakaisip sa mga kabulastugan nitong administration na ito. Speaking of balas. Speaking of balas, wala.